Hello, kumusta mga ka-59? Welcome back sa aking YouTube channel. Sa bidyong ito ay pag-uusapan naman natin ang tinatawag na 4 factors of apprehension. Kaya kung ikaw ay interesado na malaman ang 4 na factor na ito, ang bidyong ito ay para sa iyo. Kaya't panoorin mo hanggang dulo. At syempre, bago tayo mag-umpisa, muli, hinihikayat ko kayo na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Kaya't umpisahan na natin. Let's go! At ayun, bago tayo tuloy mag-umpisa, shoutout ko muna yung mga subscriber ng aking YouTube channel. Shoutout sa inyong lahat. At yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Ayun. Shoutout sa iyo, Sir Mark Estrada. Ayun, 59. Shoutout sa iyo, sir. At ayun na nga mga 59. Ano nga bang 4 factors? Gaano ba siya kaimportante? Ayun, kung natatandaan nyo, meron tayong isang 59 na nag-viral dahil ayun, na ano siya, na false apprehension. Dahil akala niya yung 26 niya is positive. Pero siguro dahil hindi na kumpleto yung tinatawag na 4 factors, meron siyang na-miss na isa dun sa 4 na factor na tinatawag natin. Kaya ayun, nagkaroon ng problema. At ayun nga, nag-viral pa. Kaya ito, ibibigay ko sa inyo ang 4 factors na dapat yung tandaan kapag kayo ay mag-apprehend o mayuhulihin. Okay mga ka-59, ito ang number 1 sa 4 factors. Witness the actual taking of items or merchandise. Dapat nakita mo mismo o nasaksihan mo ang pagkuha ng item o ng paninda. Number 2, witness the actual concealment. Dapat nakita mo o nasaksihan mo kung saan niya inilagay o isinuksok ang item na nakita mong kinuha niya. Number 3, nakalagay dito, witness the non-payment of the item. Dapat nasaksihan mo rin o nakita mo na hindi niya binayaran yung item na kinuha niya at kung saan niya inilagay at hindi niya binayaran. Number 4, witness the suspect brought out the unpaid merchandise. At ayun, ang number 4, dapat makita nyo ang subject na lalabas na at talagang hindi niya binayaran yung item na kinuha niya. Diyan, pasok na po yung tinatawag natin na 4 factors. Kasi unang-una, nakita nyo na kumuha siya ng item. Pangalawa, nakita nyo rin na isinuksok niya kung saan. Halimbawa, sa bag. Yung pangatlo, nakita nyo na hindi niya naman talaga binayaran at hindi siya dumaan sa counter. At number 4 ay nga na lalabas na siya nang hindi niya talaga binayaran yung item na kinuha niya. Yun na yung 4 factors. Pero syempre dapat dun sa 4 factors na yon, dapat nakaano kayo dun na close monitoring. Mamaya nakita nyo nga na kumuha, nakita nyo nga na inilagay, pero hindi nyo naman siya nasusundan. Baka mamaya ibinalik niya pala yung halimbawa, nilagay niya sa bag niya, siguro dalawang isip siya halimbawa, inilabas niya, hindi nyo nakita kasi nakita nyo na nasa counter na kagad siya o lumabas na siya ng counter. Kailangan, syempre, dun sa 4 factors, kailangan pa rin natin yan ng close monitoring para 101% tayo. Para pag in-approach natin yung subject natin, siguradong walang bulilyaso. Kaya, ayan, ang 4 factors, tapos samahan nyo ng close monitoring para 101% na walang bulilyaso at siguradong
makaka-apprehend kayo ng shoplifter. At yun nga, ang 4 factors mga ka-59. Ayan, sana nakakuha kayo ng idea regarding sa pinag-usapan natin kanina. At ayun, kung meron kayong mga suggestion na gusto nyong pag-usapan natin ng mga topic, paki-comment nyo lang sa comment section. Kung meron naman kayong mga napapansin na mga medyo mali dun sa mga sinasabi ko, i-comment nyo lang po para mapag-usapan natin at may tama natin sa mga susunod na video na gagawin natin. Hanggang dito na lang muna tayo mga ka-59. Maraming salamat, mabuhay kayo at God bless sa ating lahat. Thank you.